Itayo po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyo pawiin, ayon din sa'yo pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. Ialay po natin ang misa natin ngayon para sa mga intensyon, para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo nasa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pamasang Dambana, Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga kaisa sa atin, sa pamagitan ng live streaming, through Facebook, Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat, at sa pamagitan mo rin humantong sa wakas, sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig niyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katubas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Huwebes tayo pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. At nasa panahon tayo ng Kwaresma. Mula sa Latin, Kwaresma, ibig sabihin, 4 na po. Ito yung 4 na po na araw na paghanda para sa ating pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At ang paksa po natin ngayong Huwebes
pagkatapos ng Miyerkules ng Abo, ay buhay. Sa unang pagbasa, na mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 15 hanggang 20, sa versikulo 16, mayroon pong salita doon tungkol sa buhay. Chai. Chai, isang Hebreo ng buhay. At sa ating bagong tipan sa Ebanghelyo, dahil ang Ebanghelyo natin ay sa Koinoko na Grigo, ang nakasulat po ay Sikin. Sikin ay buhay din. Pero hindi lang po yan buhay. Dahil ang isang salita ng buhay ay soy. Ang soy ay mababaw lang. Pero ang sikin, ibig sabihin, buhay siya dahil nariyan ang kanyang diwa, nariyan ang kanyang kaluluwa. Kaya na-translate po ito sa salitang Latin noong na-translate itong Ebanghelyo ni San Jeronimo na vita, buhay. Kaya ang paksa po natin ngayon ay tungkol sa buhay. Ang buhay ay magkaroon lang ng saysay, ng kabuluhan, kapag tayo, una sa lahat, ay naugnay sa Panginoon. At maugnay tayo sa Panginoon, sinasabi pa sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 15 at sumusunod, kung tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos at tayo ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Kapag tayo ay namumuhay ayon sa kautusan na tinatawag sa mga Hebreo na Torah o tradisyon ng kautusan, magkaroon ng buhay ang siyang tumatalima sa kalooban ng Diyos. At tumatagal siya at makapasok pa sa lupang pangako. Kaya po sa ating Salmo 1, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Hindi lang na magkaroon ng buhay na makabuluhan, magkaroon din ng pag-asa at mag-asa niya ay ang kanyang ugnayang malaliman sa ating Panginoong Diyos. Pero sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, verso 22 hanggang sumusunod, ito naman ay ang pagpapahayag ng ating Panginoon na tungkol sa buhay. Sinasabi niya na ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Ito yung mahalaga na dapat nating tingnan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, verso 24, na ang ating buhay ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng kapupunan, magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasiyasya kung tayo ay mag-alay ng buhay sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Dahil sinasabi niya, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, ay kanya pong limutin ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ang sarili ay focus na sa Panginoong Hesus Nazareno. Pasanin ang kanyang cross. Ibig sabihin, handang mag-alay ng buhay, kagaya ng ating Panginoon, at sumunod sa akin. Ang ating pong Hesus Nazareno, siya nag-alay ng kanyang buhay. Siya ay nakapako sa cross na hindi madali ang kanyang pagbayad sa atin upang tayo maligtas. Buhay niya ang kapalit. Buhay niya ang pambayad. Kaya kapag tingnan po natin ang buhay natin ngayon, magkaroon lang tayo ng buhay na may saysay, na may kabuluhan. Kapag tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos, kapag tayo ay tumatanggap ng lahat ng mga hamon, mga pagsubok o cross sa buhay natin at ating sundin o ating dalhin ang ating cross at sumunod tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya, ano po ang kahulugan nito sa buhay natin? Hindi po tayo umaayaw sa lahat ng pagsubok sa buhay. Hindi po tayo lumilihis sa mga pagsubok at mga suliranin sa buhay.
Bagkos ang ating mga pinagdaanang malalim, napakabigat, napakahirap kuminsan tanggapin, ay atin pong iugnay sa pagpakasakit ng ating Panginoon sa atin at ang cross na daladala natin sa buhay maging magaan din sapagkat kamanlalakbay natin, kasama natin ang ating poong Hesus Nazareno. At dahil dito, magkaroon din ng solusyon, magkaroon din ng pagharap ng problema natin na kaya natin sapagkat kasama natin ang Panginoon. Yun pong may mga problema na mabigyan ng solusyon at ma-resolve pong problema, pumalakpak na malakas dahil tayo ay tinutulungan ng ating Panginoon dahil sa Panginoon na hindi tayo pabayaan, bagkos kasama natin siya. Pakisabi sa katabi mo, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoong Hesus Nazareno. Hindi tayo iiwanan niya dahil mahal na mahal tayo ng ating pong Hesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Panginoon Diyos. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng cross katulad niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. At atin pong itutugon, Hesus, loobin mong ang iyong cross ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkos ay makaranas na nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos naming Ama, ang pagkakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa may bigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpasyang ginagawa namin sa araw-araw. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito.
bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di nasukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayong lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain, upang ang iyong minamagandang loob na ibigay ay aming ihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa bubaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalunagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubog agad sa bibig bago marisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay sinawang laging magdulot ng kaligtasan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nakikiisa sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, na naway ang Diyos ay magbigay sa inyo ng biyayang kinakailangan nyo sa buhay. Ang buhay ay biyaya ng Diyos. At dahil biyaya ng Diyos ay banal, dapat nating itaguyod, dapat nating bigyang direksyon ang buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng ating pagrespeto
ng karapatan ng buhay ng bawat isa. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihegmos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong hilingan ang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako ng sa binyag, na ikaw at iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.